Marcelo H. Del Pilar, pangunahing leader ng kilusang propaganda, dakilang makat at manunulat, si Marcelo H. Del Pilar ay tagapagtatag at editor ng Diaryong Tagalog at naging ikalawang editor ng La Solidaridad. Bantog din siya sa sagisag panulat na Plaridel. Sa bantayog ng pagkilos para sa pambansang kalayaan, nasa unang hanay si Plaridel sa piling ni Rizal at Bonifacio. Isinilang siya noong 30 Agosto, 1850 sa Kupang Bulacan, Bulacan, sa isang mariwasang pamilya nina Don Julian Hilario at Blas Gatmaitan. Idinagdag niya sa pangalan ang apelidong Del Pilar ng kaniyang lola bilang pagsunod sa Batas Claveria noong 1849. Kapatid niya, si Padre Toribio, na pinarusahan at ipinatapon sa Marianas dahil sa hinalang kasabwat sa motin sa Arsenal ng Cavite noong 1872. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at nagtapos ng abogasya sa University of Santo Tomas noong 1880. Noong Pebrero 1878, pinakasalan niya ang pinsang si Marciana Del Pilar at nagkaanak sila ng 7, bagaman sina Sofia at Anita lamang ang lumaki. Estudyante pa lamang ay aktibo na siya sa mga usaping pampolitika. Naging puspusan ang kaniyang pagkilos bilang reformista noong 1882. Itinatag niya kasama ang isang Espanyol ang bilinggual na Diaryong Tagalog. Ginamit niya ang husay sa pagtula at pagtatalumpati para batikusin ang gobyernong kolonyal sa pamamagitan ng duplo at pagsasalita sa sabungan at pista. Naglathala siya ng satirikong polyetong dasalan at toksohan na ipinamumudmod sa simbahan kung linggo. Noong 1888, nag-organisa siya kasama nina Doroteo Cortes, Jose Ramos at Juan Zulueta ng mga demonstrasyong kontra fraile at nagrurok sa petisyon noong 1 ng Marso para sa pagpapatalsik ng mga fraile sa Pilipinas. Bago siya ipahuli, lihim siyang umalis patungong Espanya noong 28 Setyembre 1888. Pagdating sa Barcelona, agad siyang nagtrabaho para sa pagtatatag ng samahang reformista, ang La Solidaridad, na naglatala noong 15 Pebrero 1889 ng diaryong La Solidaridad. Sa isyong 15 ng Nobyembre, pinalitan niya si Graciano Lopez Haena bilang editor ng periodiko at inilipat niya ang lathalaan sa Madrid. Dumanas ng lubhang hirap ang kaniyang pamilya dahil sa kaniyang gawain. Dumanas din siya ng hirap sa paghawak ng La Solidaridad. Sinasabing may panahong namumulot lamang siya ng upos sa bangketa bilang pampalipas ng gutom. Naipalabas niya ang huling issue ng dyaryo noong 15 ng Nobyembre, taong 1875 at namatay ng tuberkulosis noong 4 ng Hulyo taong 1876. Inilibing siya sa sementeryo ng mga pulubi sa Barcelona.